الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng pupuri ko sa salamat at pagdakila ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay sa panahon na ang bawat isa sa atin ay nagsisikap na makakuha ng kanilang ikakabuhay. Panustos niya sa kanyang sarili, panustos niya sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang mga magulang, at sa kanyang mga iba pang mga kamag-anak. Ngunit ang karamihan sa atin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paraan na kanilang tinatahak sa pag-kuha, pag-earn ng kanilang pang buhay sa kanila, ikakabuhay nila, ay hindi nila alam yung ilan sa mga alituntunin o batas na patungkol dito. Karamihan sa atin hindi alam kung ano yung mga alituntunin na inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga batas na itinuro sa atin ng Islam hinggil sa paraan ng pinapahintulot ng Islam, paraan na kinakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagkuha ng kayamanan o pera. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang relihiyong Islam ay hindi nagkulang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nagkulang sa atin mula sa mga pagbibigay ng mga babala, paalaala, payo sa bawat isa sa atin. Dahil ang mga bagay na ito na mayroong kaugnayan sa ating din, kung hindi ka makakakuha ng gantimpala sa pagsunod mo sa mga batas na ito, ay makakakuha ka ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam ay naghihikayat sa atin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghihikayat sa bawat isa sa atin na tayo ay maghanap buhay sa paraang halal. Sa paraang ipinahintulot ng Islam sa atin. Sa paraang hindi ka nakakalabag sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming paraan, alam natin, maraming paraan para kumita ng kayamanan o pera. Pero ang dapat mong pakaingatan sa paraang ito ay alamin mo kung ito ba ay pinapahintulutan ng Islam. Tayo ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi lamang sa bagay sa kayamanan kung saan natin ito ginastos. Bagkus, itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan natin kinuha yung pera, yaman na ating pinanggastos. Ganyan ang Islam. Hindi lang sa isang side siya nag-focus, bagkus yung isang side ay binigyang halaga din ng Islam. Naintindihan? Hindi lang sa part kung saan mo ginastos yung pera mo. Bagkus doon sa source kung saan mo nakuha yung perang iyon, itatanong yun sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al 'an arba' wa 'an malihi fima o min ayna iktasabahu. Sa kabilang buhay,
itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin ang apat na bagay. At kabilang sa apat na bagay na ito, an malihi min ayna iktasabahu. Itatanong sa kanya ng Allah ang kanyang kayamanan kung saan niya ito kinuha. Kung sa anong paraan niya ito kinuha. Itatanong yun sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa paraang halal ba ito, pinapahintulutan ng Islam, o kaya naman sa paraang hindi pinapahintulutan ng Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Tatanggalin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang baraka ng kayamanan na mula sa riba. Bakit riba? Dahil ang riba, sa paraang itinuro ba ito ng Islam o sa paraang pinagbawal ito ng Islam? Pinagbawal ng Islam, hindi ba? Dahil alam natin sa paraang ito ay merong pinakukuhang dagdag doon, interest doon sa pera ng iyon. Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na isang lalaki na matagal siya naglalakbay. Sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala ar-rajuli yutilu as-safar ash'at aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i yaqul ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhuwi bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Sinabi ng Propeta Muhammad sa isang lalaki, kana yudhil as-safar. Ibig sabihin nun, naglalakbay siya ng malayong paglalakbay. Punong-puno siya ng alikabok, gubar, yung kulot yung kanyang buhok. Yamuddu yadayhi ila as-sama. At tinataas na yung kanyang dalawang kamay sa kalangitan. At siya ay nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab. At alam natin, ilan sa mga katanggap-tanggap na panalangin, yung taong naglalakbay. Sahih? Pero sa pagkakataong ito, hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin. Sa anong dahilan? Wa mat'amuhu haram. ومشربه حرام وملبسه حرام وغضوه بالحرام فأنى يستجاب. ولذلك sa anong dahilan? Ang kanyang pagkain galing sa ano? Galing sa aram na paraan. Maaring sa pagnakaw, sa panlalamang niya sa kanyang kapatid. ومشربه haram. Yung kanyang inumin, yung tubig na iniinom niya ay galing sa haram. O kaya halimbawa, ninakaw niya. Hindi niya pinaghirapan. Wa malbasuhu haram. Yung kanyang kasuotan ay galing din sa haram. Kaya ninakaw niya sa kapitbahay niya. O kaya naman ay pumunta ng mall o kaya sa mga store, nilagay sa bag niya, kinuha niya yung gamit na iyon na hindi sa kanya, wa ghudhuhu bil haram. At nabuhay yung kanyang katawan na iyon mula sa haram. Fa anna yustajabu lah. Paano didinggin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang panalangin? Ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paraang paghahanap buhay na ito ay sa paraang haram ay nagiging dahilan ng hindi pagtanggap ng dua na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang tao, ang kanyang hanap buhay, lahat na meron siya, ang kanyang sinusuod, pagkain, inumin niya ay galing sa haram,
hindi tatanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang panalangin. Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ilan sa mga bagay na paraan ng pagkuha o kaya paraan ng paghanap buhay na haram, ilan sa mga halimbawa nito yung tinatawag na ar-riba. Sahih? At yung mga muamalat al-bankiyya al-muharrama. Yung sa mga bank transaction. Okay? So yan, ilan sa mga halimbawa na haram. Gayon din yung tinatawag na rishwa. Alam niyo yung rishwa? Alam niyo yung rishwa? Hindi. Suhol. Suhol. Alam niyo yung suhol? Yung bagay na ito ay hindi pinapahintulutan sa Islam. Anong halimbawa ng suhol? Sabihin natin, sa mga company, para mas mabilis ma-process yung anong gagawin mo? Kapatid, meron akong ibigay na gift sa iyo. Pulang sobre. Di ba? Para mas mapabilis. Yun ay tinatawag na suhol o rishwa. Hindi yun pinapahintulutan sa Islam. Tandaan natin, kahit baguhin niya ang term na ginamit, sasabihin niyang pampalubag loob. Di ba? Hadiah. Gift. Yun ay hindi pinapahintulutan sa Islam. Al-ibratu bil-ma'na o bil-ma'ani la bil-alfadhi wal-mabani. Ang basihan kung ano ang tinutukoy o ibig sabihin ng bagay na iyon at hindi sa term na ginamit. Naintindihan? Kahit bali-baliktarin mo pa ang term na gamitin mo, kung ang layunin mo doon ay yun pa rin, yun ay hindi pinapahintulutan sa Islam. Kabilang din dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, al-ghish fil bay' wa shira. Yung panluloko sa pagbebenta. Lalo na yung mga taong nagbebenta na sige ka sumpa. Kathratul halif. Sabi niya, wallahi sabi niya, okay na okay to. Wallahi 100% sabi niya, original to. Yun ay hindi pinapahintulutan sa Islam. Kung ikaw ay magbebenta, kung mayroong defective yung item na binebenta mo, sabihin mo sa bibili. Okay? At maraming pag ibang mga bagay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na dumutukoy sa bagay na ito. Kaya kung gusto natin magkaroon ng baraka, ng blessings yung ating pamumuhay, at kung gusto natin tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga panalangin, ay sikapin natin na maiwasan ang ganitong mga bagay. Yung paghahanap buhay sa paraan na pinagbawal na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.